Hi guys, si Coach John here. Wala nga lang eyeglasses. So, medyo nilinis ko muna. Saka masakit, nahihilo rin ako pag palagi naka-eyeglasses. So, well, in a few days pala, New Year na. So, Happy New Year to everyone. No? I would just like to share lang yung mga videos. Actually, isa lang naman i-share ko. So, ito yung mga naging estudyante ko nung mga nakaraan. Well, of course, bago matapos ng taon, nire-review ko lahat yan eh. So, most of them, karaniwan naman ng mga tinetrain ko, may behavior issues, no? And most of them, karaniwan yung reactive, aggressive, antisocial, meron ding sobrang fearful, anxious, napakarami nila na ganun ang issue. At meron mga particular breed na lumalabas yung ganong issue, no? But then, sabi ko nga, regardless, kahit na ano pang problema ng dog mo, still, napaka-importante ng role ng owner kung paano niya i-handle, i-manage, at kokontrolin yung behavior na yon. Doon nagkakaroon ng problema. Dahil most of them, palagi kong sinasabi, yung psychology, yung right tools, no? Palagi ko sinasabi yan na kailangan kontrolin nila yung emotion nila dahil kung hindi, it could, lead to spoiling their dogs kasi nga, niyo-humanize nila. But, kung halimbawa, mapipigilan mo naman yung emotions mo, like, hindi ko naman sinasabi maging cruel ka sa aso mo, no? Pero, better na medyo i-limit mo naman, no? Hindi naman masamang mahalin yung aso, pero too much love, sabi nga nila, will kill you, eh. So again, sabi ko, right psychology yan. So ito yung isang isa-share ko na aso. Ito yung, up to now naman to, tinitreat ko pa, no? Tinitrain pa namin. Actually, hindi lang yung dog, talaga yung owner ang focus ko dito, no? Ang pangalan niya, actually, ito yung isang kakapoodle. So, a mix of Cocker Spaniel and Poodle, pero mas lamang yung pagkapoodle niya. And ang problema nito, it's a male dog, medyo old na rin. Ang kanyang problem is reactive at would say aggressive na rin kasi nakakagat na to ng tao. Pag nakakita to ng mga aso, lalo na hindi naman niya kilala or kahit minsan yata kilala, no? It would continuously talaga would bark and would attack, no? Yun na nakakatakot, umaatake. So, ibig sabihin, hindi natatakot, very confident yung aso na gawin yun, no? So, you cannot, kumbaga, you cannot blame the owner na matakot at hindi na niya talaga maihalibilo yung dogs niya because she doesn't trust her dog anymore. Kumbaga, natatakot siya sa magiging eksena if ever dali niya sa mga lugar na matao, maraming aso, for sure magiging reactive and to become aggressive. Pero, ang sabi sa akin, hindi naman ganun talaga yung aso before eh. Of a sudden, may nangyari. Siguro, we really don't know, no, kung ano talaga yung particular reason kung bakit bigla na lang nag-appear yun. No? Maraming dahilan eh. But then, hindi na natin i-tackle yon. So, isa-share ko lang yung video ni Riley. Yung first time na meet ko si Riley, talaga namang napaka-reactive. So, pumunta kami sa bahay nila. So, pag ganitong may mga cases ako ng dog na ganyan, reactive, no, palagi akong nagdadala ng isang influencer. Hindi yung mga influencer na tao. Aso. So, ang tawag ko dito, mga dog ambassador. And, isa sa mga paborito kong dog ambassador at talaga naman palagi kong kasama yung aking Shih Tzu Pomeranian na si Jovi. So, sinama ko siya. Every time may handle ako na aggressive, well, hindi naman aggressive. Though, sige, masabi ko na rin, may mga ganong cases na sinasama ko siya na actually, I trust him. Hindi ako natatakot. Though, I can control naman the scenario if ever something worse happen. No? Medyo nagkaroon ng irrational na situation. So, si Jovi, sanay siya mag-handle ng mga ganon na mga reactive, aggressive,
Actually, marami akong natutunan sa kanya eh. Baliktad, no? Kung paano yung makipag-deal sa aso, paano behavior, ano na ba dapat. So ito, pinasabi ko to sa mga owners. So dinala ko ngayon si Joey sa eksena na yon. At para malaman ko kung gaano ka-reactive din yung aso, kung gaano ka-aggressive yung aso, at kung paano i-handle. So, ito yung video. Papanoorin natin. Okay? So, set natin. Okay. Alright. Yan. Yan. Ito mo. Grabe yung tapang. So, nung dumating ako dyan, hindi pa nakatali eh. Kasi hindi sanay ito sa tali, actually. So, ako palagi may dala. Para, eto kasing sikreto dyan eh. Kailangan, meron kang proper tools kung ite-train mo. So, ito, nilagyan ko agad siya ng sleep leash. O, nakita nyo, nataka si Joby, oh. Grabe. Sobrang tapang. Ayan, oh. Si Joby, napansin nyo, chill-chill lang yan. Pero after nun, ito, ang bilis. After nun, pinagsama ko na silang dalawa. Ayan, pinagsama ko silang dalawa. Kaya po-pause muna natin to. Pause muna natin. Okay. So, bakit ba nangyari to na biglang nagkasundo? Okay. Alam niyo yung pack walk, tawag ko dyan pack walk. Ritual yan eh. Ito yung isa sa mga activity na gustong-gusto nang gawin ng mga aso. Yung maggala. No? So, ito, sinama ko si Joby, si Riley, gumala, okay, naglakad, na-enjoy niya yung lakad, hindi niya na napansin, may kasama siya sa paglalakad. Pero kung halimbawa matuunan niya ng pansin to, medyo na bored, baka mangyari uli yun na atakin niya si Joby or inip-nip niya. But then, because masyado siya na-entertain at kasabay niya si Joby sa entertainment na yon, na-enjoy na niya. So, napaka halaga sa aso kasi nung iwino-walk mo, napapagod sila physically, hindi lang physically, mentally. Yung mental, stimulation, yun ang mas importante, hindi physical. So ito, may mental stimulation na nangyayari. So nagwo-walk siya, pero alam niya, may kasama siya, may body-body siya na nagwo-walk. Pero hindi naman niya masyadong minamind, basta ina-enjoy lang niya yung moment. So ito, every time na ginagawa ito, nakakalimutan ng aso maging reactive na rin eh. So, kasama niya to, side to side. So, nakakatulong. Kaya sabi ko nga si Joby is an influencer kasi si Joby non-reactive. Kahit na anuhin niya yan, atakin ni Riley or inip, iwas na si Joby, pero hindi siya yung tipong talaga magtatago na sa ilalim, hindi na niya gagawin yung itutuloy yung ginagawa namin. Siya tuloy-tuloy lang. Of course, yung iniisip ni Joby, ando rin naman ako to control the situation. Alam niya, ako pa rin yung alpha, ako pa rin yung leader, nagpo-protect at magsisecure sa kanya if something worse happen. Okay? So, yun. Tuloy natin ngayon. So, nagwo-walk na silang dalawa. So, ito, si Joby pa lang yung kasama niya dyan, eh. Yan, nagwo-walk sila, oh. So, si Joby pa lang yung kasama niya dyan. Yan, lakad sila, lakad. So, nag-enjoy, nag-sniff sa ground. Alam mo, paglabas ng aso, parang isang malaking library yan, eh. Yung mga amoy, libro yun. Iba-iba na nababasa nila. O kita mo, magkasama pa ngayon sa first time naglaano ni Riley sa escalator, ah. Actually, of course, ayaw gawin ng owner nila, natatakot sila. But then, of course, ako sa dami na nina-handle ko, alam ko naman na magugustuhan ng aso yun. Depende sa pag-introduce mo. Yan. So, ito, kita mo, ni-sniff-sniff na si Joby. And mapansin nyo, may kasama na siyang isang aso. Yun si Muki. Isa pa rin sa ambassador natin. Actually, Muki is the mom of Joby. Kaya si Joby sheep pom, Shih Tzu ang daddy, Pomeranian si mommy. Ayun, si Muki. And then, kasama na, of course, the owner. Ayan. Kasi yung owner, yung anxiety rin niya, it also triggers kung bakit nagiging ganon yung si Riley sa kanya, nagiging protective and guardish. Kasi, nararamdaman ni Riley yung pagiging emotionally weak niya. Natatakot siya sa situation. So, nagtitake over si Riley para to protect yung kanyang owner. Then alam niya nga natatakot sa environment o sa situation. So baliktad, no? Baliktad. Si Riley ngayon yung nagiging alpha. So nagpo-protect sa kanyang follower. Ito, makita nyo, tinuruan ko ngayon ang kanyang mommy na paano mag-handle. Now, handling 3 dogs, no?
Eto, may challenge dito. Sige, Kasi sige. Mauna ako ah. merong dalawang Shih Tzu, I think, I remember, na madadaanan kami. And alam naman namin na magiging Oh, reactive yan, ano? Ayan na, yan wala ah. na. So, tinuruan ko ngayon na paano i-manage yung situation. Okay? Hindi ka dapat huminto. Di ba? Sabi ko, tuloy-tuloy lang, bigyan mo lang ng warning. Actually, ako yung nagsabi, para alam niya na may consequence yun kung halimbawa ituloy-tuloy niya. But then, nag-push lang, tuloy-tuloy, iwas lang. Tapos inulit namin uli yan. So, kailangan kasi ma-use yung aso sa situation na gano'n, na may trigger. Ngayon, napakahalaga ng role ng parent or parent dun sa mga ganong situation. Kapos muna natin. Alright. Ayan. Sa mga ganong situation. Kasi, dun malalaman ng aso kung kaya mo i-handle or i-manage yung situation or yung environment. Ngayon, pag naramdaman ng aso na, ayun, nakakita siya, feeling niya threat yon, yung dalawang aso, at naramdaman niya yung kanyang handler or yung owner, parang ninenervyos at parang, naku, nag-iingay pa or sinasabihan siya ng kung ano-ano, hindi naman naiintindihan ng aso yon. Ang feeling ng aso, sobrang takot niya sa sitwasyon at i-handle ng dog yung situation to the point na itataboy niya yon through barking or worse is i-attack niya para talagang mataboy niya yung mga aso na yun. Pero hindi kasi ganun talaga yung yung dapat na isipin ng dog. So, dapat paramdam ng owner na okay lang yan, nandyan lang yan, pass lang tayo, hayaan mo lang sila. So, dapat ganon. But then, because of the anxiety and yun, fear ng owner na baka yung situation nga, hindi na niya ma-handle dahil mas na-overpower siya ng aso niya. Dahil nga, sobrang na-humanize, feeling nila baka magtampo, masaktan nila sa pag-handle, especially nga yung tool na ginagamit, leash, no, or sleep leash. Karami ng ibang owners ayaw nila doon, iniwasan nila dahil baka daw masaktan nila yung aso nila. So isa yung isa sa mga dapat na pigilan or kontrolin ng mga dog owner, yung kanilang emotion na to the point na niyumanize mo na yung aso, no? Hindi dapat ganon. So kailangan may limit, may control, pero hindi ka naman nagiging cruel sa aso. In fact, hindi mo naman pinapunish yung aso kapag kinokorek mo with the leash You're just getting the attention or dinidistract mo lang yung mindset nung aso mo para may redirect sa'yo. Para yung attention makuha mo and then tuloy-tuloy na kayo. And then, of course, the dog is parang willing to take orders from you. Pag nakita niya na, uy, medyo confident yung amo ko, hindi siya nagpapanik or na-alarm sa sitwasyon. So, yun nga, siya nga yung magiging influencer ng aso niya. Katulad ni Joey, hindi siya nagpapanik sa situation. So, kung makikita ng mga ibang aso, at maraming aso, for example, yun nga, maraming dog ambassador doon na nagpapakita ng pagkakalma, tapos siya yung namumukod tangin na hindi kalma, eventually, mamimirror niya yung mga kasama niya Parang, syempre, nagmumukha siyang tanga siya lang yung nagiging reactive. So, napakahalaga ng pag-influence, no? At paano mo i-controlin yung situation. Kailangan i-control mo in a very calm way. No, hindi ka dapat nagpapanik, hindi ka dapat matakot, no? So, 'yon. Ngayon, dahil doon, nag-start tayo sa isang aso, si Joby, sumunod, dinagdagan natin ng isa pa, si Miyuki, at nagwo-walk sabay. So, Riley is now getting used to meeting different dogs na noon ayaw talaga. Wala makakapagdala ng aso or makakapagpalapit ng aso sa kanya dahil ganun nga ang ginagawa. So, we dare it, we challenge it, nagdala ako dahil alam ko naman I trust my dogs, they're not reactive, they're not gonna fight back. So I'm willing talaga na that my dogs will help Riley. So natulungan naman siya. But then it doesn't stop there. Sabi ko nga it would begin with a good dog followed by another good dog and then tuloy-tuloy yon. So kailangan ma-socialize yung aso with so many dogs. Pero make sure lang yung mga dogs na i-socialize with him balance kasi baka mamaya lalong matrigger So, ingat tayo doon. Kailangan makita muna ni Riley yung good side or ma-realize niya na hindi palaging ganon yung iniisip niya na ang mga aso katulad niya na atakihin siya, magbabark siya. No. So, kaya in-introduce natin. So, ito ngayon yung isa na pumunta ulit kami ng bahay. Nagdagdag ako na isang ambassador. Ito anak na ni Joby. Siya si Wish. So, yan sa video, makikita mo.
Ayan, sama-sama. Pero si Riley, hindi na siya yung actually, hindi rin nga siya nag-react nung dinala dyan nilapitan, inamoy niya. Well, it's a good start. I mean, not a good start, but it it is a big progress na makita natin na ganun si Riley. Just imagine kung araw-araw isasama mo to. Ganyan. Tapos, nakikita niya, okay yung mga kasama niyang aso. Yun na nga, may impluwensyahan. No? Parang sa eskwelahan lang to Madaldal ka, tinabi ka sa tahimik. Tapos, yung isang katabi mo pa rin, tahimik din. Wala kang kakausapin Mawawala yung pagiging madaldal mo. Paano kung pareho rin madaldal yung mga aso? Taulan sila ng taulan, lalo lang riot, di ba? So, napakalaga ng ambassador. So, yan. Si Joby, si Miyuki, si Wish. Ang ganda ng, nung kanilang meet-up. Okay. Diba? So, ito, hindi dito natatapos to. So, kailangan ito, ang challenge ko talaga. Kaya madalas sa mga estudyante ko, dinadala ko sa public. Tapos, pinapractice namin yung sit and stay. Tapos yung owner, talagang pinalalayo ko siya sa aso niya. Actually, alam ko mahirap yun. Hindi niya gagawin yun kung wala ako. Siyempre matatakot. No? Baka mamaya bigla na lang manakmar, tumakbo kung saan-saan. But then, pinakita ko yung possibility na ikaw yung magkocontrol ng situation and the dog will trust you. Kaya sit and stay mo, walk away, tapos still lang yung aso. Which is really a good, parang a good skill to practice. At sa owner din. So, naihiwalay mo sarili mo. Hindi yung palagi ka naka-attach. Kaya na-spoiled Ayan, Diba? Okay, yan, may skill pa yan. 4 sila, Tabi-tabi. Ayan. Actually, 5 yung ambassador ko Kaya lang, ang gulong, sasama ko 5. So, yun, natapos yung video. So, ganon, guys. So, remember lang, every time, palagi ko sinasabi to, right psychology, right tools. Okay? Yung right tools, kung ano yung sa palagay nyo yung makakapag-control sa aso nyo at it would create a better communication, gamitin mo. Pero kung hindi, it's always ito yung standard na ginagamit namin, yung call it a training leash, sleep leash, or a collar and a leash. Basta maging clear sa aso kung ano gusto mong parating. So, it's not a punishing tool, It's your communicating tool. You just want to get his attention or distract him every time. Nadi-distract din ng iba na aso. So, in a bad way. So, yun, in a good way naman, yung pag pino-correct mo. Then, pangalawa na, ito yung pinakamahalaga, apply the right psychology. K9, hindi human. Pag K9, simple lang yun. May mga emotion din, pero hindi kasing komplikado ng tao. Sa tao kasi, pag human psychology, parang ipinapalagay mo na yung dog mo, may feelings. May feelings, oo, pero hindi kasi tulad natin na may jealousy, may resentment. Alam mo yon yung masyado nagwo-worry sa future, yung mga ganun. May anxiety na matindi. Nagkaka-anxiety sila, oo. Pero it's because of us also. Tayo yung nag-trigger. Kaya it's importante na talagang we use the right psychology. Dahil, if you use the right psychology, use the right tool, nagkakaroon tayo ng better relationship with our dog because of better communication. So, kapag may better relationship, better communication, you have a better dog. And you become a better person. So, yun lang. Again, so, marami pa akong i-share in the video in the future. So, stick with yung sinasabi ko, control your emotion, set limits, there should be boundaries, okay? Set rules. Ang aso naman, di man magdadamdam yun Sa'yo pa rin kukuha yun ng magtitiwala. So, there should be mutual respect. Okay? So, again, Happy New Year to everyone there. And just follow my Instagram account at Dog Coach John, FB page at Dog Coach John, Paws and Bones sa both Instagram and Facebook. Okay? Alright. That's it. Bye.